Isang matinding balitang yumanig sa politika ang Isang matinding balitang yumanig sa politika ang sumiklab ngayong araw, kudita umano sa Senado laban sa Pangulo. Ilang senador ang nag-alsa at nagpahayag ng kanilang pagdismaya sa kasalukuyang administrasyon. Lalong lumala ang tensyon matapos mabunyag ang umano'y malawakang korupsyon sa loob mismo ng palasyo. Ayon sa mga mapagkatiwalang source, nagsimula ang kaguluhan ng maglabas ng pahayag ang ilang senador na handa silang magsagawa ng hakbang para tuluyang mapatalsik ang Pangulo kung hindi matutugunan ang isyu ng katiwalian. Ilang dokumento at ebidensya ang umano'y kumakalat na magpapatunay sa paglustay ng pondo at mga questionableng proyekto na direktang konektado sa Malacanang. Ang revelasyong ito ay nagbunsod ng panibagong bangayan sa pagitan ng Senado at ng Palasyo. Sa gitna ng tumitinding sigalot, nananatiling tahimik ang Pangulo at ang kanyang gabinete hinggil sa lumalabas na mga akusasyon. Samantala, patuloy na umaasa ang taumbayan na maglalabas na malinaw na paliwanag ang administrasyon upang linawin ang issue at mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Ang tanong ngayon, matutuloy ba ang kudita o mauwi lamang ito sa panibagong yugto ng politika sa bansa? Chairman George, at makukulong ka na ng habang buhay dahil nagsampa kami sa iyo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinampa namin lamang sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag minanipulate mo yung mga data na hindi authorized. Ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa COMELEC noong nag-interfere sila ng ating computer systems nung eleksyon? Number one, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Pangalawa, pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary service. Yes! Kaya idol ko yan, malupit itong bumalagbag yan. Yung mga tinura na yan, itong si Atty. Harold Respilla. Ayan yung mga paulit-ulit na tanong sa social media dito kay Chairman George Garcia. Napapahanggang sa ngayon, kung magbigay man sila ng sagot, hindi humalinaw sa sambayan ng Pilipino. Kaya naman, Atty. Harold Respilla, balagbagin mo yan. Yes! Through Data Center 3, nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat ng election results, kinokolate nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad, napakadali na kaagad ang trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may ipadala yung mga election results na 5 million, didelete po niya iyon. Pag-amin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakas na balota sa ating bansa nung nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Kaya Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Sabi siguro nitong si Atty. Harold Respilla, kasuhan niyo ako Kayo lang ba marunong magkaso? Dito mga kababayan, personal na kinasuhan itong si George Garcia. Kaya naman susubaybayan ho natin itong pangkakaso na to nitong si tag dito kay Atty. Harold Respilla, dito kay Chairman George Garcia. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina nung nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine papunta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag
pinakialaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganoon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong. Hindi na ikaw ang magiging leader ng COMELEC sa 2028. At ang multa po na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas mahigit pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na nabayaran ng COMELEC ng napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nakaraang eleksyon, kulang pa yung pera na iyan para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampa namin dito sa NBI. Lahat po ng ito ay ginagawa natin para hindi na po maulit yung dayaan sa 2028 na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng COMELEC. Tandaan po natin, ang tenure ng mga COMELEC commissioner ay rolling 7 years. At siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Mga taong bayan, gusto nyo pa rin bang si Chairman George Garcia ang mag-lead ng COMELEC sa susunod na eleksyon? Wag na po! Gusto nyo pa rin po ba ng dayaan? Wag na po! Kaya po namin isinasampa itong kaso na ito para makulong na po siya at hindi na po siya ang maging chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon. Tandaan po natin na ang gravamen ng case ng system interference ay basta nag-interfere ka. Hindi na mahalaga na yung pag-interfere mo ay para magkalim ng daya o hindi. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon kasi inamin na lahat ni Chairman George na nag-interfere siya sa software at nag-interfere siya sa equipment sa pamagitan ng mga intermediary server at pag-delete ng mga data. Kung meron mang dayang ginawa o hindi po yun ang mahalaga. Ang gravamen po ng krimen ay nag-interfere ka, nakialam ka na hindi naman dapat. And that simply merong dahilan para i-prosecute na kaagad criminally itong si Chairman George Garcia at ipakulong na siya habang buhay dahil mahigit na 50 million counts itong kaso na ito. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon dahil lahat ng ebidensya po ay nasa media na inamin lahat ni Chairman George ang lahat ng interference na kanyang ginawa. Kasama namin ang napakaraming pari, mga bishop at napakaraming general. Ibig sabihin, kampi namin ang Panginoong Diyos at ang militar sa ating bansa. Nagkaroon ba ng dayaan noong 2025 elections? Yan. Nagkaroon ba ng nakawan ng boto ng sambayanang Pilipino? May mga very disturbing signs. At yun po yung gusto natin malaman sa kaso na sinampa natin ngayon. So, a group of bishops and retired generals and civil society leaders nagsampa po ng complaint dito sa NBI dahil gusto nating malaman ang katotohanan. May tatlong allegations po tayo essentially. Una, kasi yung certified and audited na software program na 3.40 na dapat i-install sa lahat ng automated counting machines in all precincts nationwide, pinalitan nila ng unaudited and uncertified program 3.50. Yun pong una. Pangalawa, nasa batas kasi required na lahat ng election returns galing sa ACMs, counting machines, sa lahat ng presinto nationwide, dapat directly na ipapadala yan sa COMELEC Central Server at sa 5 transparency servers tulad ng PPCRV, Media, NAMFRED at yung dominant political parties. Pero hindi ganyan ang nangyari. Pinadaan nila sa isang intermediary server or system doon sa Data Center 3. At ito yung unang tumanggap ng proseso at ng consolidate ng election results data bago pinadala sa PPCRV, sa NAMFRED, sa Media at 2 dominant political parties. So, gusto nating malaman, nagkaroon ba ng alteration or manipulation o dayaan? So, that's why po, in-invite natin ang itong NBI na pwede bang imbestigahan ninyo para malaman natin ang katotohanan. So, yun lang po, no? Chairman George Garcia, hindi po lahat ng Pilipino ay bulang at takot at natutulog. Nako. Mahaba po ang kamay ng hustisya. Kung may ginawa po kayong kalokohan, maabot at maabot din po kayo ng kamay ng batas at mapapaisilalim kayo sa batas at hustisya ng ating bansa. Yung, kung hindi man ngayon mangyari yan mga kababayan, kung hindi man ho ngayon mangyari yan, darating ho, aabutan at aabutan ka, Chairman George. Itong ginawa mong multo na to, hindi ito kagaya nitong si alias Rene.
Diba? Hindi to si alias Rene ang ano lang diyan, kumbaga ang naapektuhan talaga diyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatlong pangalan lang literal ang talagang nayari diyan eh. Oh, noong nangyari siya inari niya tong tatlong pangalan na to, bumalik siya. Niyari niya yung isang pangalan, si Risa Hontiveros. Ito ho, ibang usapan to. Sagradong boto ng bawat isang Pilipino ang pinag-uusapan natin dito, Chairman George Garcia. Kaya kung hindi man ngayon, walang problema. Makatakas ka dito sa habang buhay na pagkakakulong na to. Okay lang, sige. Pero sa galit na to nitong si Attorney Harold Respicio, naniniwala ako na ika nga hindi ka palulusutin ng isa na to. Hindi ka palulusutin itong si Attorney Harold Respicio. Palakpakan natin sa mga yung effort na yan. Ito kasi, itong mga ganitong klaseng galaw, hindi lang naman yan para mapakulong si George. Hindi lang mapakulong yan si Chairman George Garcia. Ito merong ika nga pupuntahang ibang sanga-sangang usapin. Isa na ho dyan, kailangan na ba nating repasuhin ang ating paraan ng pagboto dito sa bansang Pilipinas. Yun talagang ating in-aim dito. Makakulong si George, hindi makakulong si George. Wala naman tayong problema dyan. As long na maisaayos na, magkaroon na tayo ng hybrid election, magkaroon na tayo ng tarahan sa bawat prosinto. Yun lang ang atin dito. Ngayon, yung init ng ulo ni... Ako mapapalampas ko na to eh. Okay na, sige na. Naisahan mo na kami, George. Maraming nag-courtesy call sa'yo. Maraming nagbigay sa'yo ng ikang pampasaya o kiniliti ka nila ng konti nung pinuntahan ka nila sa opisina mo, di ba? Pinasaya ka. Mali natin, kiniliti ka, kaya sumaya ka, di ba? Ang atin dito, maripaso, mabago, mapalitan ang paraan ng ating pagboto na kung saan talaga mapuprotektahan ang bawat boto ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Attorney Harold Respicio, dahil sa mga galaw mo na yan na pag-uusapan na talagang napakaraming butas ng ating kasalukuyang sistema ng pagboto. Dito tayo kay Senator Ping Lacson. Tanggap na ho nila ang kanilang pagkatalo. Panoorin na natin mga kabayan. Sa Senate? Well, may kasabihan tayo, never say die. Pero kung pagka nag-reality check ka, alam mo naman talagang almost impossible to accomplish yung gusto mong ma-accomplish. So, let's be more realistic kasi nagsalita na yung maraming kasamahan namin, sinabi nila yung inclination nila, and we will respect that, kasi matter of choice yan eh. If you want to join the majority, kasi ang inclination mo is towards a particular candidate to become Senate President, we should respect that. Pero at the end of the day, pag nasa focus kami, nasa lounge kami, magkakaibigan naman kami lahat eh, magkibakbakan sa plenaryo. Pero pag nag-focus kami, magkakasama kami, di-discuss kami professionally. Of course, nagkakaambaan din paminsan-minsan, pero hanggang doon lang yun. Hindi pa naman kami maabot sa tulad sa Parlament ng Taiwan na nagsusuntukan at nagbabatuan ng silya. Hopefully, wag naman kami umabot sa ganun. Kasi ang cycling. Senator, nawala kayo ng several years din sa Senado. Pagpasok nyo ngayong end of July, ano ba kayo? Dahan-dahang mag-i-scale up o up and running kayo? Dahil dati kasi nakilala kayo na tikabusisi ng budget eh. Yan ba ay unang salbo nyo pagpasok nyo sa Senado end of the month? So anong indications ng inyong conduct dito sa unang mga araw ng pagpasok nyo sa Senado? Up and running. Ngayon pala, pag-aaralan ko na yung 2024, 2025, masing yung 2023, pinababalikan ko sa staff eh. Para ma-compare natin yung takbo. Kasi after all, yung atin namang national budget, maraming nakapaloob doon, mga items, hindi naman isang taon lang ini-implement eh. Halimbawa, may nakita na kami doon na pagka-late na barangay ng isang napaka-late na bayan, nagkaroon ng allocation o appropriation na 1.9 billion. Pagka-late na bayan, nagkaroon ng appropriation na almost 10 billion. Hindi yan ito. In fairness pagdating kay Ping Lacson, pagdating sa pagpapabida sa budget, number 1 yan. Dito sa pag-upo niya na to ng pagkasenador, babantayan ho natin yung mga mana yan. Kasi mahusay yan eh. Yung tipong, palimbawa, ganito ganyan, naglaan sila ng ganito. Pangalanan nyo.
Kasi yung pinapasilip na rin daw niya yung 2023 budget, 2024, itong 2025 budget. Pinapasilip na daw ho niya. Yung mga ganon, dapat tanungin namin yun. O ako yung mismo, tatanungin ko yun. Kaya bang i-absorb yan? Yung 10 billion ng isang napakaliit na bayan, ng tao, mahigit 10,000. So per capita pa lamang, parang hindi na equitable yung distribution ng budget. Nako. Senator, related dyan, habol ko lang may rinifile si Senator Cheese na bill niya to mandate all government officials na i-waive yung bank secrecy rights. Susuportahan niyo ba yun? Kasi ilang beses na niya final yun, walang nangyayari. Ako unang nag-file yan, Ami. Well, hindi lumalabas sa committee. Panahon pa namin na Senator Marrojas noon. Ang version ko, iba doon kay Senator Cheese, Senate President Cheese. Yes. Sa akin, the moment na pumasok ko sa gobyerno, whether you're President of the Republic or the lowest clerk or janitor, basta government employee ka, deal waive na, hindi ka nakalang pumilma ng waiver. I heard yung kay Senator Cheese, kailangang pipirma ka pa ng waiver kapag nagkaroon ng investigation ng ombudsman. Yung sa akin, pagpasok ko sa gobyerno, deal waive na kagad. Anytime, lalo pag nagkaroon ng investigation, wala kang rights under the Bank Secrecy Act. Sinurrender mo na. Kasi sa akin, out and out, gusto ko, mangimi o kaya mag-hesitate yung nasa gobyerno na gumawa ng kapilyuhan dahil anytime pwede buksan yung kanilang bank accounts. Ako yung unang nag-file nung waiver sa Bank Secrecy Act. 2018, I think, na-file ko na yan. Pero sir, obviously, hindi kumakagat hindi kumakapit So, yes. Walang sumusunod. Pero ngayon, dahil nga si Senator Cheese, masuportahan kaya. Kung ko yung Senate President, hopefully, may pasa namin. Yes. Forget, tigilan nyo nga yan. Naknanto ko ako, hopefully maipasa namin. Hindi yan talaga tinatarget nyo, kaya gusto nyo maupo. Impeachment ni VP Sara. Baka kasama yan sa plano ng mga taga-alyansa noong bago pa man kayo nanalo. Isa yan sa mga ikanga tinatarget nyo, kayo dyan sa mga taga-alyansa kayo. Hopefully maipasa namin. Kasi imagine, ang co-author yung Senate President. Of course, expectedly, siya yung magiging principal author kasi una siya nag-file kasi Senate President siya. Yes. Kasi ang naging order ng priority namin sa pagpapile ng bill, draw lots, But yung mga officers, mauna sila. Ako number 4 ako nung nag-draw lots, ako yung number 4 doon sa mga hindi officers ng Senate. So kung bibilangin natin, kung alisin mo yung, hindi ko sure kung lahat kami nag-draw lots Kung halimbawa ako number 4, yung unang Senate bill ko, Senate bill number 41 yon kasi number 4 ako sa priority. Ang priority ko, yung gusto ko i-streamline yung 4-piece, Sinuklob ko lahat yung lahat ng klase ng ayuda na ang nagdi-distribute mismo, nag-implement, mga congressmen at senador, nilagyan ko yun ng parusa. Huwag ka makialam, huwag ka mag-influensya man lang kung sino bibigyan dahil pwede ka makulong at magkaroon ka ng perpetual disqualification, absolute perpetual disqualification sa pag-hold ng public office. Tapos yung pangalawa ko, sa priority ko, yung transparency ng bicameral conference ng national budget, people's participation in the national budget process. Kasi ito yung lagi... Totoy Bibo na naman si Lacson, people's participation, kabalbalan niya. Tagal mo na naging senador. Anak ng toko, yan ang people's participation. Kabalbalan mo yan, manwala kayo sa akin. Sinabi na ni Senator Rodante Marcoleta, anong gagawin ng taong bayan? Pagka mayroong pinagsisingit si Speaker, o yung mga tauhan ni Speaker, anong gagawin ng taong bayan? People, manunood kami? Pwede ba kami mag-object? Meron bang bigat ang aming mga boses diyan sa people's participation na yan? Pirma nyo lang naman ang importante diyan sa mga dokumento diyan. Tama si Senator Rodante Marcoleta. Anong people's participation? Paano kami mag-object? Buwisit na yan. Kasi laging bulungan ng bulungan sa BICAM. Kaya nagkakaloko-loko yung ating budget. Itong pinakakups na bida-bida talaga.
Ang tagal mo ng senador. Langya ka, oo. Ang tagal mo ng senador. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Manggel. So yun ang aking, naipal ko na rin to, matagal na. Paulit-ulit ko pinapile ito, pero hindi rin tumatalab. Hindi, So, kayo- hindi yon. Hindi yon kung hindi pa nagsalita itong si Atty. Vic, itong si Atty. Congressman Ungab, hindi malalaman yung busy na baykam na yan. Matagal na to. Ba't hindi ka nag-ingay? Ba't hindi ka nag-ingay kagaya ni Vic Rodriguez at nitong si Ungab? Yan ang problema sa'yo. Pagka mainit na naiintindihan ng tao, sasalukin mo, i-uppercut mo, parang ikaw ang bida-bida na naman. Yan, kaya ako galit dyan sa dalawa na yan. Hindi naman galit. Kaya ako hindi bumibenta sa akin ang gimmick ng dalawang unggoy na to. Dahil pagka naging mainit sa media, kagaya ng baykam. Sino nagpainit sa issue ng baykam? Aber? Kayo? Kayong dalawang hindi kayo. Mga Duterte candidates ng panahon ng kampanya. At mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, sila pa rin ang tumataguyod dyan sa issue na yan. Brad, pumuti na lang pati burnik mo dyan sa Senado. Hindi na painit. Hindi lang naman siguro isang baykam ang dumaan sa palad nyo bilang isang senador sa mga nakalipas na panahon. Walang yan. Panahon ni Tatay Digong, 6 na taon kang naging senador. Tama mali. Ni isang beses ba nagsalita ka sa baykam? Kung hindi pa pag-uusapan ni Unga, ba't nitong si Vic Rodriguez, wala, tahimik kayo. Tagal ko nang ipinal niya. Ba't di ka mag-ingay? So narinig ko si Speaker Romualdez, mukhang magpapalpin siya ng bill o nakapagpapalpin siya ng bill na gano'n din ang tono. So I hope, makapasa ito kasi it's about time na yung, hindi naman lahat, pagka-office sa public, baka naman napakagulo. Yung bill ko, accredited CSO, saka NGOs, at saka media. Nakapantay sila every step of the way. Hindi yung nakapantay lang kayo pagka-open ng bicameral conference meeting. Tapos pag nag-suspend, hindi na kayo kasali. At pag nag-meet ulit, magpipirmahan, doon na naman kayo kasali. Yung sa akin, every step of the way, kailangan, pero talagang people's participation doon sa buong proseso. Yes, we agree. We agree, sir. Pero kaya daw kayo nahihirapan to bring up your numbers for Senator Soto, sir, is not, you're too strict daw kasi. No, hindi stricto yan. You're too coop, sabihin mo. That's what... Si Tito Soto. Si Tito Soto pero yung too strict. si Senator Ping din daw, you're too strict. Hindi, ang sabi nitong si Zubiri, stricto si Ping. Oo, sa salita. Oo, kung makapag-explain siya, akala mo kagaling-galing. Pero ano yung naging output niya nung naging senador siya na nakalipas na panahon? Di ba? Yung pagbibida-bida niya sa mga hearing, anak ng tokwa. Etong mama na to, kahit sa hearing natin mapanood, parang baog ho lahat ng sinasabi. Kasi ang problema, tingnan mo naman yung katabi niya. Namuti na lang ang buhok sa pagiging politiko. Ano ba? Papababae nga ng presyo ng kuryente, di niya malaman kung paano eh. What do you have to say to that? May kanya-kanya ng tayo eh. Sabi ko kay Sec Ronald kanina, di ba? Nagyabang ka pa. Iba-iba yung level ng ating baseline principles. Iba-iba yung baseline eh. Sabi ko, ang pinaka-worst, yung sabi nga, mas masama pa yung kay Ronald sa akin, sahit sa lupa, sa kanya, yuhukay pa eh. Sir, may principal kami dito. Senator. May proposal din ngayon, Senator, sa House na Principal, cash not budgeting principal. daw. Senator, ibig sabihin lang, whether you're in the minority or the majority, you will, by all indications, continue to become, to be a fiscalizer, like yung inyong role before. A fiscalizer, especially do sa budget, especially sa resources That is ng correct. That is correct. Kasi nung nasa majority ako, Vice Chairman pa ako ng Finance Committee. Naging sponsor ako ng budget ng Defense, CHR, at saka mga ibang agencies. And yet, nagpipiscalize ako sa budget. Nag-interpellate ako sa floor, nag-interpellate ako sa committee hearings, at nagpipiscalize talaga. Ang dami ko nasisave. Nagulat nga ako na nagkuwenta lahat yung staff ko for the past 18 years. 300 billion. Saan napunta yung 300 billion mo? Ang dami mong nasisave. Alam ko na, lahat ng nasave mo, ilinagay mo doon sa New Senate Building. Palakpakan natin si Ping Lacson.
Kayo naman, nagsisave nga naman kayo naman, oh. Yung naisalba dahil na-correct. No? Sama-sama na yung pinatanggal ko yung ilang tulong-tulong na mga ang nag-identify, mga legislators. Sabi ko, lagi kong simple lang yung aking panuntunan, Ronald, eh. Kasi hindi kami pwede mag-implement. Bakit kami mag-implement ng pinasa namin batas? Hanggang legislation na kami. Ang proseso ng budget kasi, yung preparation, tapos authorization, kami yon. Implementation, wala kami doon. Accountability, COA na yun, saka oversight. Pwede kaming part din noon. Pero pagdating sa budget, hanggang doon lang kami sa authorization, saka sa oversight. Pag-implementation, huwag kaming mag-distribute ng AKAP, huwag kaming mag-distribute ng MAIP, huwag kaming mag-distribute ng pang-scholar. Hindi namin trabaho yun. Ganun kasimple yung aking pananaw eh. Para maging simple yung takbo ng gobyerno. O sinong namimigay? Sino gumagawa nun? Ba't di mo mabanggit? Sino namimigay pagka-distribution ng AKAP, MAIP, TUPAD? Sino namimigay? Pangalanan mo kung talagang maangas ka. Pangalanan mo kung talagang matapang ka. Anak ng toko, hindi yung parinig ka na naman eh. Bagay nga talaga kayo magsama-sama. Kayo dyan sa administrasyon, wala kayong ginawa kundi magparinig. Pangalanan mo si Tamba, mga aso ni Tamba, mga pumirma sa impeachment ni BP Sara, sila ang namimigay ng mga AKAP, TUPAD at lahat ng binabanggit mo na yan, Lacson. No? Kanya-kanya tayong papel sa buhay. Pagka si congressman, si senator, nakialam na sa pagdidistribute ng mga ayuda, hindi na maganda ang takbo. Pangalanan mo nga, visit na yan bida-bida ka, hindi mo naman pangalanan. Tamba, lahat ng pumirma sa impeachment at lahat ng aso ni Tamba. Sila yung namimigay. Brad, di mo alam. Alam mo na ngayon. Sabi niyo, Senator, kanina sa mga staff niyo, o at least yung papasok niyong mga staff, pinapaaral niyo na yung 2023, 2024, 2025 budget. Pwede niyo ba kami bigyan ng kaunting pasilip kung ano yung mga nahanap niyo? Ano yung nakita niyo? Kahit konti lang. Tulad na sinabi ko kanina. Naku, itong si Ronald Llamas kinakagat niya na yung administrasyon na niya di ba? Mahal na mahal niya ang administrasyon ni Marcos Jr. Dahil patapos na. Ano na nga, lame duck. Si Llamas, umihiri na, tsaka binibira si Risa Contiveros Alam niyo ba mga kababayan, nasasaktan si Llamas pag binibira natin si Risa. Hindi ko malaman, parang yung mukha niya kumukulubot. Pagkalilit na bayan, paano na meron siya mahigit 10,000 na population, bakit siya nagkaroon ng appropriation na 10 billion? Pagka-litlit na barangay, na mas konti ang population, bakit siya nagkaroon ng appropriation ng 1.9 billion? Hindi ba mali yun? Yun, tatanungin ko, ipapaklarify, 2025 ito, budget. Ipapaklarify ko, ano nangyari doon sa 10 billion na inappropriate doon sa isang maliit na bayan. So, direct namin yun, nung nakita namin, may riverbank. Pero teka, isang munisipyo lang ba yung sakop ng riverbank? Bakit yung ibang munisipyo na katabi na nagkasama rin riverbank? Kasi flood control Anong bayan yan, sir? Hindi na, saka na lang. Kung paano niyang hindi mapangalanan yung mga nagbibigay ng tupad at AX kung ano-ano pang kabalbalan, ganyan din ho yan. May time pa ba tayo? Baka lang nasa ano din yan. Baka kay Alice Go yan. May time pa ba? Simplify ko na lang yung simplify ko lang yung ating situation. Senator, ito yung reality natin. Okay. Nag-i-spend tayo ng 16 billion pesos a day. Nag-earn tayo ng 12 billion pesos a day. So, ibig sabihin, kailangang mangutang tayo ng 4 billion pesos a day. Ganun kasimple. Pag hindi natin pinatino ang national budget ang paggamit, baka nakalabasan yan after 1 year, 2 years. Ang inuutang natin, 6 billion a day. After 5 years, ang inuutang natin, 10 billion a day. Saan tayo pupulutin? Ang investment naman natin, okay lang mangutang, walang problema. Pero dapat invest natin na mayroong return on investment. Meaning, mag-invest tayo, magkakatakot-takot na layers tayo ng highway tulad sa ibang bansa.
na hindi nagkaka-traffic yung EDSA, na sabi ng DBP o ADB, nawawalan tayo ng 2.5 billion. Gawa tayo yung highway, ganito, ganyan. Sa salita, magagaling yung mga yan. Sabihin ko sa inyo, mga kababayan. Kung walang political will ng isang presidente, kahit na ano sabihin na senador, hindi mangyayari yan. Maniwala ako kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Napanood ko na yan. Napanood ko na lahat na sinasabi ni Ping Lacson. Halimbawa, okay, mapagpalagay na natin, magaling ka, mahusay ka, Lacson. Pero kung sabaw-sabaw ang presidente, loko-loko, hindi mangyayari ang kabalbalan mo na yan. Sino magiging natin presidente? Si Soto? Nako, kuryente nga, di niya malaman kung paano pabababain. Paano pa natin ibibigay sa kanya presidente? Kung presidente kailangan natin, merong political will, Duterte yan. Hindi Lacson, hindi Soto. Yan sinisigurado natin. Kahit ano pang kayabangan sabihin ng mga senador na yan, kahit si Senator, Bato, tawag dito, Senator Bongo, yung mga yan kasi, bago umalis si Tatay Diggs, establish na yung mga proyekto na ika nga talagang flagship sa kanila, ika nga, di ba? Yung pamalasakit, nandiyan yung infrastructure ayos na, gumagana na, kaya talaga naaalala nila yung nagdaang administrasyon sa mga programa niyan. Pero ngayon, gagawa tayo, kagaya ito sinasabi ni Lacson, gagawa tayo maraming highway para ma-decongest natin yung EDSA, kabalbalan, hindi mangyayari yan. Manuwala ko kayo sa akin, 10,000%. Ni korupsyon, wala akong magagalaw si Lacson yan. Yung sinasabi niyang baykam. Di totoo yan, kabalbalan yan. Manuwala ako kayo kay PH Update. Kung hindi pa nag-ingay si Unga at si Vic Rodriguez, hindi mapag-uusapan ng issue na yan. Ngayong mainit na, naiintindihan na dahil senador ka, bigla kang sasawsaw sa issue. Loko-loko. Pesos daily, gawa ng traffic sa EDSA. This was several years ago. Hindi ko alam kung magkano yung losses natin in business opportunity, in all opportunities lost because of the traffic. Ito, baka sabihin, PH, ba't galit na galit ka kay Lacson? Hindi ako galit kay Lacson. I'm just stating the facts. Base ito sa napanood ko sa kanya sa mga nakalipas na panahon. Ito ang track record ni Lacson. Hindi ko sinisiraan. Ang niya talaga, ang matatatak sa kaisipan niya na ginawa ng mamanayan, sa kabila ng napakaraming nagugutom, ang naisip niya magpagawa ng bagong Senate building. Sa kanya yon. Hindi yung Malasakit Center o kung ano pa man. New Senate building. Sa kanya yon. Kung ganyan takbo natin, ang investment natin sa ayuda na walang return on investment except yung human capital na hindi rin totoo kasi bakit yung tumatanggap ng akap, bakit bumababa sa kotse? Pwede pa bang Senator, you've always stood against pork barrel. But actually, yung news today, Senator, was yung unprogrammed appropriations for next year is being slashed by more than 30%. Yeah. We're down to 245 billion pesos, up from 363 billion pesos. Yan yung pinopropose ng DBM. Malaki pa rin. And malaki pa rin, pero what does that say about this year's budget, right? Na pwede mo palang i-slash by that much because... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!